Henesis Kabanatang 33. At itiningin ni Jacob ang kanyang mga mata at tumingin, at narito si Esau ay dumarating at kasama niya'y 400 tao. At kanyang binahagi ang mga bata kay Leah at kay Raquel at sa 2 alilang babae. At ilagay niya ang mga alila na kasama ng kanilang mga anak na pinakapanguna, at si Leah na kasama ng kanyang mga anak na pinakapangalawa, at si Raquel at si Jose na pinakahuli. At siya naman ay lumagpas sa unahan nila at yumukod sa lupa na makapito hanggang sa malapit na sa kanyang kapatid. At tumakbo si Esau na sinalubong siya, at niyakap siya at niyapos siya sa leeg, at hinagkan siya, at nag-iyakan. At itiningin ni Esau ang mga mata niya, at nakita ang mga babae at ang mga bata, at sinabi, "Sino-sino itong mga kasama mo?" At kanyang sinabi, "Ang mga anak na ipinagkaloob ng Diyos sa iyong lingkod." Nang magkagayon nagsilapit ang mga alilang babae, at sila at ang kanilang mga anak, at nagsiyukod. At lumapit din si Leah at ang kanyang mga anak, at nagsiyukod. At pagkatapos ay nagsilapit si Jose at si Raquel, at nagsiyukod. At kanyang sinabi, "Anong palagay mo sa buong karamihang ito na nasumpungan ko?" At kanyang sinabi, "Nang makasundo ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon." At sinabi ni Esau, "Mayroon akong kasiya, kapatid ko. Ariin mo ang iyo." At sinabi sa kanya ni Jacob, "Hindi, ipinamamanhi ko sa iyo, na kung ngayon nakasundo ako ng biyaya sa iyong paningin, ay tanggapin mo nga ang aking kaloob sa aking kamay. Yamang nakita ko ang iyong mukha, na gaya ng nakakakita ng mukha ng Diyos, at ikaw ay nalugod sa akin. Tanggapin mo, ipinamamanhi ko sa iyo ang kaloob na dala sa iyo, sapagkat ipinagkaloob sa akin ng Diyos, at mayroon ako ng lahat, at ipinilit sa kanya, at kanyang tinanggap." At kanyang sinabi, "Yumaon tayo at tayo'y lumakad, at ako'y mangunguna sa iyo." At sinabi niya sa kanya, "Nalalaman ng aking Panginoon na ang mga bata ay mahihina pa, at ang mga kawan at ang mga baka ay nagpapasuso. At kung ipagmadali sa isa lamang araw, ay mamamatay ang lahat ng kawan. Magpauna ang aking Panginoon sa kanyang lingkod, at ako'y mamamatnubay na dahan-dahan, ayon sa hakbang ng mga hayop na nasa aking unahan, at ng mga hakbang ng mga bata, hanggang sa makarating ako sa aking Panginoon sa Seir." At sinabi ni Esau, "Pahintulutan mong iwan ko sa iyo ang ilan sa mga taong kasama ko." At kanyang sinabi, "Ano pang dahil nito? Makasundo nawa ako ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon." Gayon nagbalik si Esau ng araw din yaon sa kanyang lakad sa Seir. At si Jacob ay naglakbay sa Sukot, at nagtayo ng isang bahay para sa kanya, at iginawa niya ng mga balag ang kanyang hayop. Kaya tinawag ang pangalan ng dakong yaon na Sukot. At dumating si Jacob na payapa sa bayan ng Sikem, na nasa lupain ng Kanaan, nang siya'y manggaling sa Padan-aram, at siya'y humantong sa tapat ng bayan. At binili ang pitak ng lupa na pinagtayuan ng kanyang tolda sa kamay ng mga anak ni Hamor, na ama ni Sikem, ng 100 putol na salapi. At siya'y nagtindig doon ng isang dambana, at tinawag niyang El Elohe Israel.